Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, sino nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shoemart. Grabe ang investment ng Shoemart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? In lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako sa tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Po. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, di ba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago, officially. Ay inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, yung mga tinatapos kong karsada. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n ha. Kasi alam niyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye. Hindi nagtatanong ng detalya. Paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalya? Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, masipag eh. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, kung ano-ano. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Beyond 28, dapat ang next leader will also cooperate with private sector to improve tuloy-tuloy ang paglinis ng ilog, tuloy-tuloy ang pag-expand ng karsada, pagpapahaba, pagpapalapat ng mga karsada, tuloy-tuloy hanapin yung mga solution ng problema. Kasi kung next time, hindi ganun ng priority, eh may iba yung landas natin, di ba? Kaya, I think, ngayon pa lang, eh, may train sana sa mga susunod na leader na huwag pabayan yung 5 major problem ng Pilipinas. Sa pagkain naman, kaya nagmamahal yan, supply and demand. O tingnan mo, yung manok, nagmamahal yan. Antayin nyo lang konti, 1 or 2 more years. Pagka naitayo na namin yung mga mega poultry namin, aba, each location, 80 million birds yan. Is 12 location and 960 million birds. Each chicken is 2.5 kilos. Produce more. Produce more poultry, produce more rice, produce more corn, produce more fish. Hindi equals reasonable price. Eh ngayon, kung mapabayaan natin yung mga production na yan, mamahal yan. Kasi kung magiging puro imported na lang pagkain natin, mamahal na. Alam nyo, there's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na buhay natin, nagkatrabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Eh ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, upakan ka araw-araw. Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Huwag niyo intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Di ba? Kaya nagko-comment yan. Madalas, it's either kalaban mo talaga, wala na maganda sasabihin yun. Ay mga tamat, wala na ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang na masama yun. Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ang payo ko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo.
Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight, you can solve everything eh. O parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. You cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airline, PAL, or Cebu, magagalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone. They all have their own opinion. They're entitled to their own opinion, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang katuning. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, huwag mo naman tawagin bobo yun. Tawagin mo na lang impatient. Maraming salamat po sa inyo.